Sabi naman ito, hindi na dapat maulit pa ang trahedyang naganap nung panahon ng Yolanda. Gaano man kalakas ang bagyong darating, dapat nating siguraduhin na nakahanda ang ating mga kababayan. We must be vigilant against climate change to protect our people from falling victim to such tragedies. Isa pa ito. Sumunod pa. Ginatungan pa ni Tamba. Alam mo, mahirap biruin ang bagyo. Hindi na dapat maulit ang trahedyang naganap nung panahon ng Yolanda. We must be vigilant against climate change to protect our people. Ito, isipin mo ha, si Marcos ang nagsabi niyan. Dahil lang may climate change. Tapos binanggit mo ngayon. Gaano man kalakas ang bagyo darating, dapat nating siguraduhin na nakahanda ang ating mga kababayan. Gaano man kalakas, galing yan sa'yo, nireport yan ng News 5. Gaano man kalakas ang bagyo, dapat nating siguraduhin nakahanda ang ating mga kababayan. Magandang pangako. We will give you a chance. Pero ako, opinion ko lang, wala namang mangyayari na naman dyan. Pag dumating ang bagyo, sasabihin nyo malakas kasi yung bagyo. Kasi kasalanan ng climate change. Kaya alam mo, mabigat tong pangako ni Tamba. Mabigat tong pangako ni Martin. Kasi susubukin siya ng panahon. Susubukin siya dyan. Pwede kang mangako ng ibang bagay. Kasi pwede mong lagyan. Manahimik. Ito, bagyo, hindi mo kayang lagyan yan. Hindi mo kayang patahimikin yan. Hindi nyo kaya yan. Nangako ka na kahit gaano kalakas ang bagyo, hindi dapat maapektuhan ng ating mga kababayan. Dapat nakahanda. Ngayon, tandaan mo itong sasabihin ko. Susubukin ka ng panahon. Dahil sa Pilipinas, darating at darating ang bagyo. Tingnan natin kung yung pangako mo, kaya mong panindigan or gagaya ka sa pinsan mong weak na gagawa ng excuses. Magtuturo ng ibang taong sisisihin. Remember this, hindi mo kayang patahimikin ang bagyo. Hindi mo pwedeng tawagin yung mga kampun mo dyan sa Kongreso para ipitin yung bagyo. Darating at darating yan. Hindi mo pwedeng lagyan, hindi pwedeng takutin, wala kang magagawa. Darating at darating ang bagyo. Ang dapat nulang gawin is not to make excuses. You make sure tatayuan mo yung pangako mo. You make sure gagawin nyo ang lahat bago dumating ang bagyo nang hindi subukin na ang mga pangako ng mga Marcoses at mga pangako ng mga Romualdez ay ampaw. Mga walang kwenta. Tandaan nyo yan. Kasi kung gagawa lang kayo ng excuses, etc., mawawalan talaga. Or iilan na nga lang ang nagtitiwala sa iyo, Martin. Again, wala kang tatakbuhan ditong mga kakampi mo. It's between you at ang bagyo at ang mga pangako mo. Maganda ito. Abangan natin. Tingnan natin kung may palabra de honor. Kung meron silang, anong tinatawag natin dyan? Delikadesa. Na pag dumating ang bagyo at hindi nila natupad ang kanilang mga pangako, sila ay magsisi-resign or aminin man lang na mahina sila, nagkamali sila. At walang ibang sisisihin. Because, in my opinion, chances are, pag may dumating na bagyo, sisisihin nila ang Pag-asa, sisisihin nila kung sino-sino, sisisihin nila ang Marcos at Romualdez hindi aamin ng pagkakamali.
Kung sino-sino sisisihin nyo.